nga pala si Laramel D. Benabe po. Namimili lang po sila, tapos umuwi sila para bumili po ng mga paninda nila dun. Pero anong mga sasakyan dito madalas? Mga tricycle o Kung ako po yung tatanungin, maganda po na yung parang mas gawan dito ng paraan, yung wag lang po sila tumuon sa mas public na lugar. Mas tingnan po nila yung mga nandito, like po dito. Tingnan po nila yung, kasi kasi po nila yung tungkulin nila. Like na lang po ng mga nangyari ngayon, napag-iwan po yung isang lugar or isang bayan dahil hindi po na pangalagaan ng mga nanunukulang sa pwesto po. Ayan. So mga monster, nandito tayo ngayon sa Barangay Uyon-Uyon. Pupuntahan natin yung lugar na Sitio Acacia hanggang sentro ng Uyon-Uyon. Magtatanong tayo dito kung saan yung Sitio Acacia. I think yun ay Barangay Road lang. At saka yun nandito mga Barangay Road lang naman. So Barangay Road din lang yan. Ayan, dito na tayo sa may papuntang Sitio Acacia. So mula tayo doon sa Barangay Road ng Uyon-Uyon mula Santo Niño papuntang Pugawan. So dito yung sinasabi nung nag-comment sa atin na puntahan natin. So tara. One down, medyo mahirap. Yan, medyo mahirap yan pero carry pa naman. So ayan, kung mapapansin ninyo, meron siyang taniman ng talong. Medyo malawak-lawak. Malawak-lawak din yan. Ito yung mga daan lang dito. Tingnan natin. Magtatanong tayo dito. So maganda dun sa part na yun. Hindi pwedeng magtanong. Anong lugar yung kabila? Anong lugar yung nakikita nyo na yun? Mga bundok na po kasi yan po bundok na yun. Tinatawag po na Ilaya kasi mataas po. Tapos may dun po sa kabila sa Pangko. Yung sa likod po nito, yung may umuusok po dun sa Pangko. Sa Pang. Tapos yung kabila niyang bundok na yan. Dito po alam. Malayo pa tong daan na to? Hindi, tatanong ko lang kung marami dito dumadaan araw-araw. Yung mga nakatira po dito. Saan sila po madalas pumupunta? Ano pangalan mo? Ako nga pala si Laramel D. Benabe po. Meron namang internet din dito. Meron po. Yung mga piece wifi lang po. Piece of wifi. So abot na dito yung Converge. Ganun. So pero dyan sa una na yun, mahirap talagang daan. Medyo mahirap na po. Pero pag inuulan po na, saka po mahirap. Yung pagmaulan. So yung kalsada laging gamit na gamit talaga siya. Yung mga taong dumadaan po dito pa, punta sa sentro o sa Acacia. So madaming tao doon sa sentro. Marami-rami din naman po. Madami din. Pero lagi siya talagang gamit na gamit talaga itong daan na to. Yung mga tao pong dumadaan. Pero may mga tindahan na din doon, may mga tindahan na doon o May mga sari-sari store naman po. Pero kakunti lang din po. Tapos madalas yung mga tao dito pumupunta sa Namimili lang po sila. Tapos umuwi sila para bumili po ng mga paninda nila dun. Pero anong mga sasakyan dito madalas? Mga tricycle o Madalas po dito yung mga jeep, mga motor po, tapos tricycle po. may mga jeep na din. Yung mga jeep na yun, taga doon o nagde-deliver lang? Yung kumukuha lang po sila ng mga produkto po, tapos dinadala po sa bayan. So maraming mga nagtatanim din dyan, maraming mga magsasaka dyan. Opo. So yun ang kadalasan dito. Yung pagkukopra po, pagsasaging, pag-uubi, Pero feeling ko po, wala na pong masyado nagsasaka dito at tagpiyot na nga po eh. Pero sa mga di ba, mga panahon ng sakahan, talagang yun yung hanap buhay din dito. Opo, katulad na makikita nga po natin dyan. Ang dami pong mga hanap buhay na makikita dito. So talagang gamit na gamit yung kalsada kung tutuusin, ano? Ito kaya nga po maganda na mas mapaganda pa po ito para mas madali po mapupunta. Tulad nung siyempre pumapasok din kayo, siyempre kapag tag-ulan. So marami din dito mga estudyante. Opo, yung managpunta tulad po nila, mga Hello po. Kung may request ka sa mga sa mga nanunungkulan, anong masasabi po? Kung lang po, kung ako po yung tatanungin, maganda po na yung parang mas gawan dito ng paraan, yung wag lang po sila tumuon sa mas public na lugar. Mas tingnan po nila yung mga nandito, like po dito. Tingnan po nila yung, kasi yun po nila yung tungkulin nila. Like na lang po ng mga nangyari ngayon, napag-iwan po yung isang lugar or isang bayan dahil hindi po na pangalagaan ng mga nanunukulang sa pwesto po. Yan, tama. Napakaganda ng sinabi mo. So, anong grade mo na? Grade 8 po. Grade 8 ka ng Uyon-Uyon. Opo. Grade 8 pa lang pero gano'n na yung iniisip niya. So yan, tulungan natin yung mga batang ganito. Nagbablog lang talaga din. So hindi pa naman ako sumasahod talaga sa Facebook. Parang sisimula pa lang.
So, yun. Siyempre, concerned din ako sa mga ganito. Kasi galing din naman ako sa mga paglalakad-lakad na yan. Mas malayo pa talaga. Mahirap na daan. Di, sige. Salamat. Pero titingnan ko din yung ano doon, yung daan doon. Okay. Yung sinasabi mo. Sige, salamat ulit. Tinga. Dito na po ako. Oh, galingan mo ha. Galingan mo sa school ha. Opo, thank you po. Sige. Dito, kapag kaumulan ito, sobrang putik ito. Magandang daan din naman talaga. Talagang kapantayan. No? Oh, pababa na to. Tingnan natin kung I think ito na yung papuntang sentro talaga. Kailangan natin tumigil at meron tayong kasalukuyan. Itong lugar nila masyadong pababa. Doon no, malalim na yung nilusong ko. Tapos doon medyo mahirap-hirap doon yung daan. Kasi single lang yung kasya doon sa isa. Parang sa tabi lang. Tapos yung kabiyak niya medyo madulas. So yun. Ito palusong pa to. No. I think ang tricycle dito talagang hihirapin. Makipot yung daan. Ano tulad yan, no? Meron dito sasakyan. And kung may napansin kayo dito, abot naman dito ang pangangampanya ng mga malalaking politiko. So talagang napakahalaga ng access road na ito. So ito na siguro yung tanging motor na lang makakadaan. Dito sa kanan may dano ng baha. And yan, no? Batuhan na yan. So, I think ito yung hindi nakaindaanan ng tricycle. So, motor na lang. So, kung maririnig nyo may mga nagtatahulang mga aso pa doon, I think ito na yung pinakang sentro o doon sa taas. Pero dito marami pa ditong kabahayan. At may nakikita akong mga bubong-bubong. And doon yung kinayod, may mga bahay pa din doon, nakikita ako. Sa part na yun doon, may mga bahay pa din. Siguro itong kapantayan na to, ito na kasi yung pinakang baba niya. Hindi ko na kayang puntahan kasi ang hirap ng daan, no? Hindi ko alam kung saan ako dyan lulusot. Dito meron daan. Daanan ng tao, pero dinadaanan na rin ng motor. Doon yung pinakang kinayod. All in all, talagang kailangan ng mga tao dito ng maayos na access road. And tulad ng sinabi ni Lorimel kanina, talagang sana hindi dapat mapabayaan yung ganitong lugar. And yun, disclaimer lang, ito lang ay para malaman natin na may ganitong komunidad dito. Yung mga nadaan naman natin, may mga bahay-bahay. And sabi nga nung bata, ay dinadaanan din ng maraming tao. Para yung mga namimili dito. Yun, kailangan ng tao dito yung maayos na access road. So yun lang, and sa yun ng Lorimel, so sana ayusin mo yung pag-aaral mo, di ba? And sana katulad niya lahat mag-isip na grade 8 pa lamang is yung community na ang iniisip niya. Ano yung kaayusan ng community. Okay, so yun lang, and God bless. May pinuntahan po ako, inuna po natin yung kapatid ko. Pero kapag kalakad talaga abutin ng dilim. Marami ka diyang marami din diyang mga nag-aaral ng high school. Meron po, may elementary po, may elementary high school po. Kaya pag yung nalit po na magpalabas yung head teacher nyo, mahuli ka po talaga sa pag-uwian po. Lalo po kung mabagal ka maglakad, yung lakad ka rin. Oo. Kasi napakalayo din talaga. Puro ahon po, tapos umaga po, puro ahon, tapos puro zoom. Oo. Pag umaga okay lang. Kasi exercise. Sa umaga, Oo. problema na po. Kung may hikain ka yung At least sa exercise ka. Sige, at ikaw ay gabi ka na talaga. Sige, thank you. Selfie muna tayo.